Sa ngayon talaga ilang taong nang namamayagpag ang China sa South China Sea. At habang ito ay nakaharap sa maraming pagtutol, sa ngayon talaga mayroong isang bansa ang humahamon sa lakas nito. At ito ang ating bansang Pilipinas. At habang ito ay isang David at Goliath face-off sa pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr., matindi ang postura ng Pilipinas laban sa China. At naninindigan ito sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng mga Chinese na mang-intimidate at manakot. Ang Second Thomas Shoal na matatagpuan malapit sa Spratly Island ay isang submerged reef sa South China Sea. At ang baybayin na ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Subalit, inaangkin din ito ng China at bumubuo ng isang pangunahing flashpoint sa pagitan ng dalawa sa pinagtatalo ng South China Sea. Gumagamit ang Coast Guard ng China ng mga water cannon sa tuwing lilipat ng mga barko ng Pilipinas patungo sa Second Thomas Shoal. Subalit, bakit nga ba madalas na bumisita ang mga Pilipino vessel dito? Mayroong 100 feet long World War II era American ship na kung saan nasa custody ng Pilipinas, na kung saan dinala at sadyang iniwan ng Manila sa Second Thomas Shoal noong 90s. At dahil nakikita ang pagiging assertive ng China, ginagamit ng Pilipinas ang shipwreck na ito bilang base militar upang patatagin ang pagpapadala ng mga claim sa teritoryo nito, at nagpapadala tayo ng mga maliliit na bangka papunta sa barko paminsan-minsan para si reapers at supplies sa mga nakasakay na tripulante. Matapos maupo si Marcos Jr. noong 2022, itinatag muli ng Pilipinas ang close military ties ito sa US na nagbibigay dito ng access sa mas maraming base militar. At para na din sa US, ang Pilipinas ay kailangan dahil ito ay nakakatulong sa Washington na iposisyon ng sarili nito malapit sa China at malapit sa Taiwan. At matapos na rin ang kamakailang karagdagan, mayroon ngayong access ang US sa 9 na base militar ng Pilipinas na kung saan maaari itong maglagay ng mga armas nito. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay naglungsad din ng kanilang pinakamalaking magkasanib na military exercises hanggang sa kasalukuyan, na kinasasangkutan ng halos 17,000 sundalo sa parehong bansa. At ang pinag-uusapan natin ay ang 2024 Balikatan Military Drills. Ang balikatan naman ay isang Filipino word na ang ibig sabihin ay shoulder to shoulder. At ang mga pagkasanay na ito ay talagang tiyak na ikinagalit ng China. Habang ang US ay isang unprecedented move, ay inilagay kamakilan lamang ang Typhoon mid-range ground-based missile system sa Pilipinas na may kakayahang magpaputok ng mga missile na may range na 1,600 km. At talagang mayroon pang isang bansa na tumutulong sa Pilipinas, at ito naman ay ang India. Natanggap ng Pilipinas ang unang batch ng mga BrahMos supersonic cruise missile mula sa India noong nakaraang buwan, ayon sa isang kasunduan na nilagdaan noong January 2022 para makatanggap ng 3 sistema ng armas mula sa India. Ang bawat isa dito ay mayroong 2 missile launcher at isang radar at command and control center. Ito ay isang bagong Pilipinas na muling itinatag ang sagradong ugnayan sa US at armado ng mabigat na BrahMos cruise missile mula sa India. At hindi ito mapipigilan sa pag-claim sa espasyo sa mga pinagtatalunang teritoryo kahit na binubugahan nila tayo ng mga water cannons at iba pa. Ngayon, ang Pilipinas ba ay nagpapakita ng tamang halimbawa para sa iba pang nagdadalamhati ng mga bansa na magpwesto laban sa mga mapanindigang paraan ng China? At tama ba ang desisyon ng Pilipinas na lagyan tayo ng military base ng US? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.